سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله ذي الجلال والإكرام حي لا يموت قيوم لا ينام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم العظيم الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام والداعي إلى الدار السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. Muli, Assalamualaikum mga kapatid. Ag maayad-ayad nga adlaw sa akong mga kasimanwa. Sa mga kapatid na Muslim, muli mga kapatid, hiling ko sa inyo na inyo pong i-share sa mga kapatiran ang paksang ito, lalong-lalo sa mga kakilala nating mga duat, asatiga at mga ulama upang maibigay po nila ang kanilang mga puna sa mga paksang ating tinatalakay. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang isa namang paksa, mga kabutihan ng jihad. Wala pong alinlangan mga kapatid na ang jihad, ayon po sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamataas ang kalagayan sa Islam. Marami pong mga ayat sa Quran ang nagpapatunay sa mataas na kalagayan nito sa Islam. Maraming mga ayat na sa mga ito ay pinupuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mujahidin at paglilinaw ng dakila nilang kalagayan sa mundong ito at sa akhirah. Ang una po sa kabutihang ito at kahalagahan, ang jihad po ito ang nagbibigay ng kapangyarihan at karangalan sa mga Muslim. Sa una pong paksa natin ang natalakay, ang paksang ang layunin ng jihad. Ang una at pangunahing layunin nito ay da'wah. Ito'y katotohanang hindi maaaring ilihim dahil ito'y itinala na po ng kasaysayan ng Islam. Ang da'wah at jihad ay dalawang obligasyong hindi maaari po na magkahiwalay, na kung saan ay sinabi ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, laqad ja'a al-Islamu mu'linan lil-haqq wa mu'ayyidan lil-haqq fi nafsi al-waqt wa ma tughyanu alladhi narahu al-yawm illa li'anna al-haqq la quwwata lahu wa lidhalika amara Allahu al-muslimin bil-i'dad wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Sa pagkakasalin po, sinabi ng Shaykhul Islam, sinabi niya dumating ang Islam upang ipalaganap ang katotohanan at ipagtanggol ito. Ang kasamaang nakikita natin sa ngayon na laganap sa buong mundo, ang dahilan nito ay walang lakas ang katotohanan upang ipagtanggol ito. Dahil dito, inutos ni Allah sa mga sumasampalataya ang paghahanda. Sinabi ni Allah, at maghanda kayo para sa kanila ng makakaya ninyo gaya ng kapangyarihan at mga pulutong ng kabayuhang pandigma, na sa pamamagitan nito ay masisindak ninyo ang kaaway ni Allah at kaaway ninyo at mga iba pa sa kanila na maaaring hindi ninyo nalalaman ang mga iyon, ngunit nalalaman ni Allah ang mga iyon. At ang anumang bagay na inyong gugugulin alang-alang sa landas ni Allah, tutumbasan niya kayo ng lubusan at kayo ay hindi lalabagin ang katarungan. Inutos po niya ang paghahandang ito sapagkat walang makatotohanang simulain o ideolohiya na wala pong lakas mga kapatid. Maging ito man ay tama o maling ideolohiya ay nangangailangan ng lakas na magtatanggol. At ang karangalan, kailan may hindi makakamit kung walang kapangyarihan. Kaya sinasabi sa Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ang pinakamainam na umma o bansa
na inilabas para sa mga tao. Nag-uutos kayo ng nakabubuti at sumasaway kayo ng nakasasama at sumasampalataya kayo kay Allah. Bakit po sinabi sa aya na ito na ang Muslim ang pinakamainam? Kasi sila ang pinakamarangal, pinakamakapangyarihan, tinitingala. Bakit? Kasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nag-uutos kayo ng nakabubuti at nagbabawal kayo ng nakasasama, na ang tinutukoy po dito na ang pinakamalaking pag-uutos ng nakabubuti at pagbabawal ng nakasasama ay ang tinatalakay po nating jihad. Sa isa pa pong talata, sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. O mga sumampalataya, ang sinumang tatalikod kabilang sa inyo sa din niya ay papalitan ni Allah ng mga taong iibigin niya sila at iibigin nila siya na mga mapagpakumbaba sa mga mananampalataya, na mga makapangyarihan sa mga kupar, na nakikibaka sa landas ni Allah at hindi sila nangangamba sa paninisi ng isang naninisi. Iyon ay ang kagandahang loob ni Allah. Nagbibigay siya nito sa sinumang loloobin niya. Si Allah ay malawak, maalam. Bagkus mga kapatid, sa pagsisimula pa lamang ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng kanyang ministeryo, ng kanyang da'wa, sinabi niya, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tamaliku bihal arab wa tadinu lakum bihal ajam wa tudfa'u lakum bihal jizya. O mga tao, sabihin ninyo ang la ilaha illallah upang kayo ay magtagumpay. Sabihin ninyo ang la ilaha illallah sapagkat sa pamamagitan nito'y maghahari kayo sa mga Arab at papailalim o susunod sa inyo ang mga hindi Arab at babayaran kayo ng jizya. Dito pinapakita ang kapangyarihan at lakas ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang obligasyon. Sa panahon po ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi na kailangan pang ipaliwanag, mga kapatid, sa mga Arab na ang kahulugan ng la ilaha illallah na kanilang tinanggap ay pagtanggap po ng obligasyong jihad upang ito'y patuloy na lalaganap at mangingibabaw. Maghari ito sa mga Arab at hindi Arab. Ito ang kapangyarihan, mga kapatid, at karangalan. Ito ang ikinatatakot ng ilang kupar noon hanggang ngayon at dahilan ng kanilang paglaban sa Islam. Kabaliktaran naman po, mga kapatid, kapag ito'y iniwan, kapag iniwan natin ang jihad na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kapag namuhay kayo sa riba, hinawakan ninyo ang mga buntot ng baka, kinalugdan ninyo ang pagsasaka, at iniwan ninyo ang jihad. Pansin ninyo, iniwan ang jihad. Gagawin kayong hamak o busabos ni Allah. At hindi niya ito, ang pagiging hamak na ito, hindi niya tatanggalin hanggang sa bumalik kayo sa inyong din. Pansin ninyo, hanggang bumalik kayo sa inyong din. Sa unahan, anong iniwan? Jihad. Sa madaling salita, ang pag-iiwan ng jihad sa anumang uri ng pag-iwan, di pagtuturo, di pagsasakwan, ito ay pag-iiwan ng din, pagtalikod sa Islam. Sapagkat ang dinul Islam, din ng jihad. Makikita natin sa hadith na ito na ang karangalan ng mga Muslim ay nasa jihad. At pag gusto kong pagdiinan,
na ang pag-iwan ng jihad ay pagkalukmok ng mga Muslim sa pagkapahamak dahil ito'y pag-iwan mismo ng Islam. Kaya makikita natin mga kapatid, ang Islam ay relihiyon ng jihad. Ang sunod po na kahalagahan at kahigtan o kabutihan ng jihad, ang kantipala ng jihad po, ang pinaka-dakila. Walang papantay dito. Unang-una sinabi ni Allah sa Quran na ang may pinakamataas ng kantipala ay ang jihad. Ganito po ang ating mababasa. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Ang mga sumampalataya, lumikas at nagjihad ayon sa landas ni Allah sa pamamagitan ng kanilang mga yaman, mga sarili nila ay higit na dakila sa antas sa ganang kay Allah. Ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. Nagbabalita ng nakakagalak sa kanila ang Panginoon nila hinggil sa awa mula sa Kanya. Pagkalugod at mga harding may ukol sa kanila sa mga iyon na kaalwanang mamalagi. Habang mga mananatili sa mga iyon magpakailanman, tunay na si Allah sa ganang Kanya ay may isang pabuyang dakila. Ayon naman po sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kantipala ng jihad ay hindi maaaring pantayan ng kahit anong mabubuting gawa. Nang tinanong siya kung ano ang pinakamabuting gawa, ang sagot niya ay ang pananampalataya, al-imanu billah, pananampalataya kay Allah at pananampalataya sa Kanyang sugo. Nang tinanong kung ano ang susunod, ang sagot niya ay jihad ayon sa landas ni Allah. Sinabi ng propeta, tunay na sa paraiso ay may 100 mga antas na inihanda ni Allah sa mga mujahidin. Ang pagitan ng dalawa nitong antas ay kagaya sa pagitan ng langit at lupa. Sinabi pa niya sallallahu alaihi wasallam, kaya mo ba na pantayan ang gantimpala ng mujahid kapag ito ay lalabas sa pamamagitan ng walang pahingang pagsasala sa masjid at pag-aayuno ng walang tigil? Ang tanong nito, pagdidiin lamang ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi natin kayang pantayan ng kahit anong mga ibadat at mga kabutihan na ating gagawin ang gawain ng mga mujahidin. Sunod na kabutihan ng jihad, ang parangal ni Allah sa mga syuhada. Ang syuhada, ito yung mga namatay sa jihad. Sinabi ni Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Huwag mo ngang akalaing ang mga pinatay sa landas ni Allah ay mga patay bagkos mga buhay. Nasa piling ng Panginoon nila ay tinutustusan na mga natutuwa sa binibigay sa kanila ni Allah mula sa kagandahang loob niya at nagagalak para sa mga hindi pa nakasunod sa kanila kabilang sa naiwan nila, na walang pangamba sa mga iyon at ni ang mga ito ay malulungkot. Magagalak sila sa biyayang mula kay Allah at kagandahang loob at na si Allah ay hindi magsasayang sa pabuya sa mga mananampalataya. Sinabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasali na sa ating wika, ang syahid ay mayroong siyam na katangian. Una, pinatawad na siya ni Allah sa una palang napatak
ng dugo niya. Ikalawa, makikita niya ang upuan niya sa paraiso. Ikatatlo, siya ay padadamitan ng damit ng iman. Ikaapat, paaasawahan ng hurun ain o mga dilag sa paraiso. Ikalima, ligtas siya sa parusa ng libingan. Ikaanim, panatag siya sa araw ng paghukom. Ikapito, lalagyan ang ulo niya ng putong ng karangalan na yari sa satiro na mas mainam pa kaysa sa mundo at anumang nasa mundo. Ikawalo, pasawahan ng 72 hur o dilag. Ikasiyam, makapamamagitan ng 70 mag-anak niya. Ang sunod na kahigtan o kabutihan, kahalagahan ng jihad, ang kamatayan lamang sa jihad ang hindi masakit. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ashahidu la yajidu masal qatl illa kama yajidu ahadukum al-qursa yaqrusuha." Ibig sabihin, sinabi ng propeta, ganito ang ating mababasa, ang syahid ay hindi makaramdam ng sakit ng kamatayan, maliban lamang sa kagaya sa kurot na nararanasan ninyo. Bagkus ang syahid lamang ang mangangarap na muling babalik sa mundo upang makibaka at mamatay sa pakikibaka. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagkakasali na sa ating wika, kung hindi lamang pahirap sa mga Muslim, hindi ako mauupo lamang kapag may unit ng mandarigma sa daan ni Allah ay isasagawa. Sumpa man sa may tanga ng kaluluwa ni Muhammad na naisin kong makipaglaban sa daan ni Allah upang mamatay, mabubuhay muli upang makipaglaban at mamatay. Ang sunod na kabutihan o kahigtan, gantimpala sa pagpugol ng salapi sa pakikibaka. Sinabi ni Allah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Ang paghalin tulad sa mga gumagogol ng mga salapi nila sa landas ni Allah ay katulad ng isang botel na namumunga ng 7 uhay, na sa bawat uhay ay may 100 botel. Si Allah ay nagpapaibayo sa kaninumang niloob niya. Si Allah ay malawak, maalam. Sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kutiba lahu 700 da'f." Ang sinumang kumugol ng salapi sa daan ni Allah ay itatala para sa kanya ito na 70 daang doble. Ang mga nabanggit po mga kapatid ay ilan lamang sa mga kabutihan ng jihad o kahigtan ng jihad. Pinagdiinan ko ang unang kabutihan bilang dagdag po na paglilinaw na kung tayo po mga kapatid ay nagdada'wa ng la ilaha illallah, ang pinakamahalagang kahulugan nito ay pagpapahayag o pagdideklara ng jihad. Kaya nga, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay may mga nag-Muslim na agarang sumama sa jihad, na syahid, na kahit isang beses ay hindi nakapagsujud sa sala. Ito ba ang sinasabi ng iba na napakahirap na paksa ang jihad, kaya hindi mo na dapat ituro? At marami pa pong mga dahilan upang ilayo ang tao sa katotohanan ng Islam. Yan ang masaklap na katotohanan mga kapatid. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin natin kasi mahaba pa ang ating oras. Tatalakayin po natin na ang sunod na paksa. Ang sunod na paksang ito, maaaring hindi natin matapos. Tatapusin natin ito sa susunod nating tatalakayan. Ang susunod na paksa na ating tatalakayin ay ang kahatulan ng jihad. Ang ibig sabihin ng kahatulan, hukom sa lengguaheng Arabic, ano ang ruling, ano ang hatol na ibinigay
ng Islamikong batas. Mga kapatid, ang original na hukom o kahatulan ng jihad, ito po ay fardo kifaya, na kung saan bago nito narating ang kahatulang ito, dumaan mo na ito sa 4 na yugto. Kung ating susuriin ang sira o talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinusuportahan naman ng mga talata na ibinababa sa bawat yugto nito. Ibig sabihin, nang ipinahayag ang aya para sa ika-4 na yugto, ang mga ayat na naipahayag mula sa unang yugto hanggang ika-3 ay mga ayat na mansukha na. Ang ibig pong sabihin ng mansukha, abrogated, kanselado ang kanyang hukom, kanselado ang mga alituntuning napapaloob dito. At dahil sa ang mga ito ay mansukha na, ito ngayon ang problema, nag-aakala ang iba na hindi na maaaring isagawa ang mga tuntunin na napapaloob sa mga ayat na ito sapagkat wala na itong bisa, kanselado na. Ang tama po mga kapatid, kung balikan natin ang paliwanag ng mga sinaunang mga ulama, lahat po ng mga ayat sa iba't ibang yugto ng jihad ay parehong may bisa na dapat sundin. Sang-ayon po, pansinin ninyo mga kapatid, sang-ayon po sa kalagayan ng mga Muslim sa bawat bansa. Kung gayon, ang hukom o kahatulan na fardo kifaya ay maaaring tama lamang kung ang kalagayan ng mga Muslim sa isang bansa ay umabot na po sa ika-4 na yugto. At mali naman kung ang mga Muslim ay hindi pa umabot po sa yugtong ito. Ang kahatulang ito na fardo kifaya ay magiging fardo ain po mga kapatid kung ang isang Islamikong estado ay kinubkob o sinakop ng kalaban. Inshallah, ang detalye nito ay matatalakay natin sa paksang Jihadud Difa', inshallah. Narito po mga kapatid ang buod sa 4 na yugto ng jihad. Una, ito yung unang yugto ng pagbabawal, bawal ang jihad. At ang utos sa mga Muslim ay magdakwa ng palihim, pasikreto, at magtiis sa mga pang-uusig, panggigipit ng mga kupar. Ito po ang pinakamahabang yugto sa loob ng 13 taon na pagdadakwa o pangangaral ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Ang ikalawa pong yugto, ito yung yugto ng pagpapahintulot na lumaban. Pahintulot. At ang pangatlo, yugto ng pag-uutos na lumaban sa mga kumakalaban. At ang ika-4, yugto ng pag-uutos na mag-jihad sa lahat ng mga kufar sa buong mundo. Sa huling yugto, ang kahatulan po na fardo kifaya ng jihad. Patutunghayan natin ang 4 na mga yugtong ito, at sa ika-4 na yugto ay matatalakay natin ang Jihadut Talab, inshallah, at Jihadud Difa'. At kailan naging fardo ain ang fardo kifaya na kahatulan ng jihad? Ibig sabihin, nagbabago po ang kahatulang ito. Ang fardo kifaya ay magiging fardo ain. At kailan yun? At inshallah, matatalakay natin ang mga ito ng detalye. Sa madaling salita, ang hukom po o kahatulan ng jihad ay magkaiba depende sa kalagayan ng mga Muslim sa iba't ibang bansa. Nararapat lamang sa mga Muslim na kung saan sila naangkop na yugto, iyon ang isa sa buhay nila. Halimbawa, ang mga Muslim na ang kakayahan ay palihim na da'wa, hindi maaaring isagawa ang hayagan na pagdada'wa kagaya sa mga bansa halimbawa na mga komunista na ipinagbabawal ang lahat ng relihiyon, inoosig, bagkus pinapatay ang mga nangangaral, at mga bansa halimbawa na mga kafir na hindi nila ipinahintulot ang pangangaral ng Islam. Ibig sabihin, kung ang bansang iyon ay walang kalayaan ang pangangaral ng relihiyong Islam, obligado sa mga Muslim na sundin ang yugto na isinabuhay ng propeta, unang yugto, palihim na pangangaral ng Islam.
Kung ipinahintulot naman sa mga Muslim ang ilang obligasyon halimbawa no, sa Islam, kagaya halimbawa sa sala, pinahintulot ding mag-ayuno at mag-hajj, pero halimbawa no, ipinagbabawal ang pangangaral, ipinagbabawal ang pagdadakwa, at ipinagbabawal halimbawa ang pagtuturo ng jihad. Ito ay tahasan nating sinasabi na sa ganito pong kalagayan mga kapatid, isagawa nila ng hayagan, isasagawa ng mga Muslim ng hayagan ang ipinapahintulot. Siyempre, palihim naman ang ipinagbabawal. Kung sila naman nakakaranas ng iba't ibang mga at iba't ibang mga pang-uusig dahil sa pananampalataya, magdepensa kung may kakayahan, subalit kung walang kakayahan, narapat na magtiis na lamang kagaya sa dinanas ng mga sahaba ng propeta sa kanyang pagsisimula ng ministeryo o da'wa sa Makkah. Ng ibang mga Muslim ay namamatay na lamang sa matinding pasakit, matinding torture ng mga kalaban na kung saan mga kamag-anak mismo nila. Alhamdulillah po mga kapatid, maswerte kung tutuusin ang mga Muslim sa Pilipinas sapagkat kahit walang lakas na mag-aadya po, wala tayong persa, wala tayong sandatahang lakas na susuporta sa mga Muslim. Hindi naman tayo iniosig dahil sa relihiyon natin. Tumanda na akong Muslim, pero hindi ko naramdaman ang diskriminasyon sa ating bansa nang dahil sa relihiyon. Pangkaraniwan lamang na may mga napaparatangan o napaghihinalaan ng pamahalaan na kasapi ng teroristang grupo at tiyak na mayroong dumanas ng kaapihan o inhostisya na mga inosenteng na paratangan lamang na rebelde o terorista. Ito, mga kapatid, ay hindi dahil sa diskriminasyon sa Islam at mga Muslim, bagkus ito'y resulta lamang ng rebellion o terorismong pinasimulan mismo ng mga Muslim sa ating bansa. Nais ko lamang pagdiinan na sa Pilipinas ay may lubusan tayong kalayaan sa pagsasabuhay ng lahat ng mga katuruan ng Islam. Lahat po ng katuruan ng Islam. Walang mangungusig sa iyo dahil sa ikaw ay isang Muslim at lalong-lalo ang gobyerno. Hindi ka pagbabawalan na isabuhay ang paniniwala mo. Hindi ka pipiliting uminom ng alak. Hindi ka pipiliting kumain ng baboy. Hindi ka pagbawawalang magsala o kaya mag-ayono. Ang problema na lamang ay ang mga Muslim mismo. Malaya na nga tayo na may sabuhay ang Islam, pero tayo mismo mga Muslim ang wala sa Islam. Ito ang masaklap. Malaya na nga tayong mangaral ng Islam, pero nang dahil sa kamangmangan ng nakararami, hindi ito ipinangaral sa mga kupar. Ang pinakamasaklap, laga na po sa mga Muslim ang maling kaisipan, baloktot na kaisipan, na hindi daw pwedeng ipangaral ang Islam sa mga hindi Muslim. Saan kaya nanggaling ang ganitong paniniwala? Dahil sa baluktot na paniniwalang ito, siguro bihira sa tinatawag na balik Islam sa atin, yung balik Islam, yung mga yumakap ng Islam na dating mga Kristyano. Bihira sa kanila ang hindi nakaranas ng diskriminasyon. Diskriminasyon na mula mismo sa mga Muslim na itinuturing ang balik Islam na isang huwad na Muslim. Hindi tunay kasi wala daw dugong Muslim. Kasi ang Islam hindi naman ito relihiyon na pwedeng yakapin ng hindi Muslim. Kasi ang pagiging Muslim batay sa kung lahi, sa kung anong lahi ang iyong pinagmulan. Kung ang tatay at nanay mo'y Muslim, automatic ikaw ay Muslim. Kung ganito kalala mga kapatid ang kamangmangan sa Pilipinas, ang malaking bilang ng mga Muslim ay hindi po puwersa na magtatanggol upang magpapatuloy ang pagpapalaganap ng Islam. Dahil ang pagpapalaganap ng Islam wala sa bukabularyo ng nakararami sa mga Muslim. Kaya, paano pa sila maging puwersa para ipagtanggol ang pagpapalaganap mismo ng relihiyong Islam o ang pagdadakwa sa kanilang kaisipan sa nakararami? Hindi daw ipinahintulot sa mga hindi Muslim, kundi para lamang sa mga Muslim.
Hindi ko makalimutan ang salita sa akin ng isang aktivistang Marxist. Kung tutuusin, ito'y kuya ko na isang aktivista dati. Nang pinaliwanag ko sa kanya ang buod sa proseso, mga kapatid, ng jihad. Yung jihad sa Islam, sinabi niya, hindi ko makalimutan itong kanyang sinabi. Tanong niya, lahat ba ng mga Muslim ay ganyan talaga ang paninindigang simulain? Ito ba talaga daw ang pinaninindigang simulain o ideolohiya ng lahat ng mga Muslim? Sagot ko, hindi. Alam mo kung ano kanya sinabi? Kung ganon, ang mga Muslim pala mismo ang unang balakid at kalaban sa jihad. Ito po mga kapatid, ang masakit na katotohanan. Kung ihambing sa da'wa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, ang pagdadawa at pagtuturo sa mga Muslim pa lang, sa Pilipinas, ay malabo na narating natin ang unang yugto. Subalit, kung ang mga Muslim ay nagkaroon ng kapangyarihan, mga kapatid, at may kakayahang makipaglaban dahil sa naitatag na nila ang Islamikong Estado. Bakit naitatag? Ito'y ang pangunahing paraan nito ay ang pagdadakwa. Obligasyon ng Estado na maglunsad ng digmaan. Estado, bansa, laban sa bansang hindi Islamiko upang supiling papailalim sa la ilaha illallah. Ito po ang jihadut talab na atin pong matutunghayan sa susunod nating mga talakayan. Kung alin sa apat na mga yugto ng jihad ang kinalalagyan ng mga Muslim, iyon po ang kahatulan na nararapat nilang isagawa. Subalit, kailangan nila ang patuloy na pagpupunyagi, patuloy na pagsusumikap, magjihad sa pamagitan ng da'wa upang maabot nila ang panghuling yugto. Ang pagsasagawa ng jihadut talab. Ito ang panghuling yugto. Marami sa mga kapatid, lalong-lalo ang mga kabataan, na dahil sa mayroong hadith na ang jihad daw ay magpapatuloy hanggang sa araw ng pagbangon o Yawmul Qiyamah. Ang akala na ang labanan ay walang tigil. Tuloy-tuloy sa lahat ng oras. Kaya, ang alim na magsasabing walang jihad sa ngayon ay hahatulan nila na isang sinungaling, hahatulan pa nilang kafir, murtad, dahil hindi daw niya tinatanggap ang jihad sa Quran at Sunnah. Ito'y dahil sa jahal, walang sapat na kaalaman sa jihad. Hindi nila alam na ang pakikibaka o ang jihad ay maaaring titigil dahil sa kasunduan ng bawat panig, o kaya kawalan ng kakayahan ng mga Muslim, o kaya dahil sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga Muslim. Na kung saan ang propeta din mismo sallallahu alaihi wasallam ay tumigil sa pakikipaglaban sa Quraysh dahil sa Sulhul Hudaybiyah, yung kasunduan sa Al-Hudaybiyah. Mga kapatid, tunghayan po ninyo yung paghahanda sa jihad. Nabanggit na natin ang buod sa apat na yugto ng jihad, na sa unang yugto at siyang pinakamahalaga ay ang paghahanda sa pamamagitan po ng da'wa. Ang akala ng iba na ang paghahanda ay mga pagsasanay na pangmilitar at pag-iipon ng mga sandata lamang. Bagkus ang paghahanda ay hindi po limitado, mga kapatid. Kabilang sa pinakamahalagang paghahanda ay ang iniwang halimbawa ng propeta sa loob ng 13 taon na kanyang paghahanda sa Makkah, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa Makkah. Ito ay ang kaalaman na magpapalakas sa ating iman, na kung saan inaayudahan naman ng mga sura at ayat na ipinahayag sa Makkah. Ang masaklap, ang akala at tinuturo ng maraming mga kapatid sa larangan ng pangangaral o sa larangan ng da'wa, na ang da'wa ay siya na mismo ang jihad at ang Islam ay hindi daw lumaganap sa pamamagitan ng pakikibaka. O mga kapatid, kagaya sa atin ang natalakay sa kahulugan pa lamang ng katagang jihad,
maituturing nga na ang da'wa ay jihad. Jihad din ito ayon sa natalakay na nating kahulugan po ng jihad ayon sa lingwahe at pangkalahatan nitong kahulugan. Sapagkat nagsikap, nagtiis, nagbata at nagpunyagi ka sa larangan ng pagpapalaganap ng Islam. Ang da'wa ay jihad. Jihad din ayon sa kahulugan nito sa lingwaheng Arabic sapagkat isinakripisyo mo ang mahalaga mong oras at pera upang maisagawa ang pagdada'wa, dagdag pa ang pagtitiis sa mga hirap at problema sa larangan ng da'wa. Subalit, ang natatangin nitong kahulugan ayon sa batas ng Islam ay pakikibaka laban sa mga kupar na atin ang natalakay. At sa pamamagitan ng pakikibaka ay mabilis po na lumaganap ang Islam at ito'y naitala na ng kasaysayan na hindi po maaaring ikaila. Mga kapatid, maraming mga bansa sa kasaysayan ng Islam ay naging Muslim nang walang naganap na digmaan. Sapagkat ang mga bansang ito'y kusang nagpailalim sa pangyarihan ng Islam sa pamamagitan ng pagpili po ng jizya o kaya'y pagmumuslim. Kaya, walang naganap na labanan. Ang tanong susuko kaya ang mga bansang ito kung ang estado ng Islam ay walang naihandang sandatahang puwersa? Sa madaling salita, ang pinakamahalagang paghahanda ay ang pangangaral at pagtuturo. Itatanim sa puso at isipan ng mga Muslim na ang pagbikas nila ng syahada ay pagsapi sa isang sandatahang samahan, jamaah, na magprotekta sa patuloy na pangangaral at pagtuturo nito sa lahat ng mga tao. Ito ay samahan o jamaah na may kinikilala po mga kapatid na isang amir o pinuno o tinatawag na imam na naitalaga ayon o alinsunod sa batas ng Islam at sinusunod ng lahat o nakararaming mga Muslim. Kaya, sa talakay na natin na nakaraang paksa na lahat ng mga ideolohiya, simulain o aqida ay nangangailangan ng lakas na magpoprotekta upang ito ay iiral at magpapatuloy ang pag-iral at paglaganap. At ang pinakamahalagang lakas ay ang bilang ng mga Muslim na mulat sa katotohanan ito. Ito po ang realidad sa proseso ng jihad sa Islam. Realidad na naging pantasya at alamat na lamang sapagkat nasusulat na lamang sa mga aklat ng jihad. Subalit hindi naman umiiral sa Pilipinas ang jamaah na siyang lakas at naitatag sa pamamagitan po ng pagdada'wa na siyang pumoprotekta sa patuloy na pagdada'wa, pagtuturo ng Islam, pagpapalaganap ng Islam para sa lahat ng tao. Mga kapatid, mahalaga pong paalala. Kabilang po sa mga bagay na nararapat na batid ng mga Muslim upang hindi tayo mahulog sa tinatawag na parang pang-uudyok o panunulsol sa kalaban o sa lalong-lalo sa pinunong mapaniid sa jahiliya na gobyerno o pamahalaan o sosyudad na kung saan ay wala naman tayong kakayahan na maging resulta lamang ng kapahamakan ng mga Muslim. Tandaan natin, mga kapatid, ito ay mahalagang paalala. Una, dapat nating malaman na ang mga wajibat, ang mga obligasyon sa batas ng Islam ay depende po sa kakayahan. Kapag walang kakayahan ang Muslim sa isang wajib, ito'y hindi kasalanan para sa kanya. Tandaan natin yan. Ikalawa, ang jihad po ay nakadepende o ipinagkatiwala sa imam at mga ulama natin na kung saan sinabi ni Allah, إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Na ang kahulugan,
kapag may dumating sa kanilang isang usapin ng katiwasayan o pangangamba, ay nagpapatalastas sila nito. Kung sakaling isinangguni nila ito sa sugo at sa mga may kapamahalaan kabilang sa kanila, ay talagang nalaman sana ito ng mga naghihinuha nito kabilang sa kanila. Ang pagsasaguni po mga kapatid sa sugo o sunnah at sa mga ulama na mga kahalili ng sugo sallallahu alaihi wasallam, at pagsasangguni sa mga may kapamahalaan, ulul amr, dahil sila ang may lubos na kaalaman sa kalagayan ng mga Muslim kung ihambing sa kalagayan ng kalaban. Sinabi sa Tafsirul Baghawi bilang paglilinaw sa mga salitang isang usapin ng katiwasayan na ang tinutukoy ay ang pananakop at samsam. Pananakop at samsam, ganima sa labanan. O pangamba. Ang tinutukoy ay ang kamatayan at pagkatalo sa labanan. At ang salitang ay nagpapatalastas sila nito. Ipinapaalam at ipinalaganap nila ito kung sakaling isinangguni nila ito sa sugo, na ang meaning isinangguni nila sana ito sa opinyon ng probeta, upang ang probeta ang magsasalita hinggil dito. At sa mga may kapamahalaan sa kanila, na kabilang sa kanila, ang may tamang opinyon, ang tinutukoy dito na mga sahaba, kagaya kina Abu Bakar, Umar, Uthman at Ali. Nalaman sana ito ng mga naghihinuha nito ng kahulugan ng salitang ito ni Allah. Ang tinutukoy dito ay ang mga dalubhasa sa batas ng Islam. Iyon po ang mababasa natin sa tafsir. Gusto nating pagdiinan, ayon sa pagpapaliwanag na yan sa tafsir ng Al-Baghawi, na ang ating imam at mga ulama ang may lubos na kaalaman sa tunay na kalagayan ng mga Muslim. Sa kanya ay pinagkatiwala, sa kanya lang nakadepende ang hatol kung nasa ang yugto ng jihad ang kalagayan ng mga Muslim. Na kung saan sinabi ng Shaykhul Islam sa kanyang aklat na Al-Wasitiyya, sa pagkakasali na sa ating wika, ang pagsasagawa ng mga jamaat, hajj at jihad ay nasa pamumuno ng imam ng mga Muslim. Matutuwid man silang imam o mga mapaniin. Yan ang kahalagahan ng pinuno. Maraming mga usapin hinggil sa jihad na narapat nating isangguni sa imam at mga dalubhasa sa batas ng Islam. At inshallah, may dagdag na paglilinaw sa susunod nating paksa hinggil sa kahalagahan ng imam o khalifa o amir o pinuno, na kapag wala ito sa mga Muslim, hindi nila maaaring isagawa ang jihad, at ang pagpapatupad ng hudud ay hindi ito maisasagawa. Tunghayan po ninyo ang susunod ng mga talatang ito sa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar wal yajiddu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. O mga sumampalataya, kalabanin ninyo ang mga nalalapit sa inyo na kabilang sa mga kuffar, at makasumpong sila sa inyo ng kabagsikan. Pakalamin ninyo na si Allah ay kasama ng mga nangingilag sa pagkakasala. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kung kumiling sila sa kapayapaan, ay kumiling karoon. Sa isa pang salita ni Allah, fasfah anhum wa qul salam. Kaya talikdan mo sila at sabihin mo kapayapaan. Sa isa pang aya, fasbir sabran jamila. Kaya magtiis ng isang magandang pagtitiis. Mga kapatid, ang mga talatang ating binasa, lahat ng mga talata na ito ay dapat na isabuhay sa iba't ibang kalagayan at lakas ng mga Muslim sa kanilang mga kalaban. Kung tutusin, pinaratangan ako ng munafiq at mula daw sa lahi ni Abdullah bin Ubay bin Salul, dahil daw sa ako ay humahadlang sa mga kapatid na mag-jihad. Humahadlang daw dahil sa sinasabi ko na sa panahon na ang mga Muslim ay mahina, ang ipatupad nilang kahatulan ay ang pagbabawal ng jihad, kagaya sa panahon na mahina pa ang mga Muslim sa Makkah. Pagtitiis, pagpapaumanhin sa mga nang-uusig na mga kupar, na kung saan, mga kapatid,
sinagot ko sila sa pamagitan ng katanungan kung tama ba o mali. Ang sinabi mismo ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang librong Asarimul Maslul, na ganito po ang ating mababasa. Faman kana minal mu'mina bi ardin huwa fiha mustad'ab aw fi waqtin huwa fihi mustad'ab falyamal bi ayati as-sabr wa safh amman yu'di Allah wa rasulahu min alladhina utul kitab wal musyrikin ama ahlul quwwah fa innama ya'maluna bi ayati qitali a'immatil kufr alladhina yat'anuna fid din wa bi ayati qitali alladhina utul kitab hatta yu'tul jizya ayyadi wa hum saghirun. Nang ibig sabihin ng sinabing ito ng Shaykhul Islam, kapag ang isang mananampalataya sa isang lugar ay mahina, nararapat na sa buhay niya ang aya ng pagtitiis. Aya sa Quran ang inuutos sa atin ang pagtitiis. Inuutos sa atin ang pagpapaumanhin at pagpapawalang sala sa mga namiminsala kay Allah at sa sugo niya, na kabilang sa mga ahlul kitab at mga musyrik. Namiminsala kay Allah at sa sugo niya, ibig sabihin nang uusig sa mga sumasampalataya. Samantalang ang mga may lakas, nararapat na isabuhay nila ang aya ng pakikipaglaban sa mga pinuno ng kufr na umaatake sa din, at isabuhay ang aya ng pakikipaglaban sa mga ahlul kitab hanggang sa magbigay sila ng jizya ng kusang loob habang sila ay mga nagpapakaaba. Kung tuson hindi sila sumasagot sa katanungang ito, sapagkat alinman sa dalawa ang piliin, wala pa rin silang lusot. Tiyak, mga kapatid, na maging ang Shaykhul Islam ay pinaratangan na rin ng mga taong ito na munafiq o murtad, na kung kaya pinaparatangan nila ang mga ulama ng Saudi na mga munafiq daw at mga murtad, mga alipin daw ng hari, sapagkat sinasabi ng mga ulama dito ang parihong sinabi ng Shaykhul Islam. Kaya makita natin na magkaiba po, mga kapatid, ang kahatulan ng jihad sa pagkakaiba ng kalagayan at lakas ng mga Muslim. Ang mga nagpapasya po, mga kapatid, ay ang imam at mga ulama na nakapalibot sa imam o pinuno ng mga Muslim. Hindi ito obligasyon ng kung sino-sino lamang. Inshallah, sa sunod, tatalakayin natin ang kahatulan ng jihad sa iba't ibang yugto nito, yung detalye ng kahatulan ng jihad sa iba't iba pong yugto na atin ang natalakay, 4 na mga yugto na dinaanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pangangaral ng Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.